So much, Lord, na it's about evangelism. Only 5 minutes lang. 5 minutes lang ito, pero malaking impact ito sa bawat isa sa atin. Wow. Impact. Di, kasi wala silang story. Ako magbibigay ng storya sa inyo. Wow. Yun lang. Yun ang bago kong ano ngayon. So, pwede ho bang manalangin muna tayo? Lord, we thank you, Lord God, sa umagang ito. Lord God, Lord, maraming salamat po, Panginoon, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, Lord God, na nagpapatunay ka nga, Panginoon, Lord God, sa pagmamahal mo sa amin, Lord. Nilinis mo ang aming kasalanan, Panginoon, Lord God, and we thank you so much, that one, Lord God. Lord, sa tanghaling ito, Panginoon, Lord God, tinataas ko po ang aking sarili, Panginoon, Lord God, mamumuna ka sa akin, Lord God, ikaw po ang lumalabas sa bibig ko, Panginoon, Lord God, at pinupuri ka namin, Panginoon, Lord God, sa ngalan na iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ito pong aking story is about African boy. Sayang wala si Sophie, English sana eh, kaya nga pinag-anuhan. Pero hindi ko papalitan ito, still English pa rin kasi pinagpaguran ko talaga ito dahil, pinagad ko si Sophie. May English dito na ako, tatayo talaga. So ganito po ang English ko talaga. Talaga? An African boy, ito pala bago muna kasi alam natin na Christmas is on the corner na talaga. Kahit saan pa kayo pupunta, it's all about Christmas na ngayon ang iano ko. So, prepare your gift sa akin, ha? So, an African boy listened carefully to his teacher explaining why Christian give present to each other. Di ba nagtaka rin po tayo na minsan on Christmas Day meron po tayong paglaanan ng ating gift. So, the gift, sabi ng teacher, the gift is an expression of our joy over the birth of Jesus and for our friendship, yung pagkakaibigan natin. So, di ba, kung meron po tayong pagkakaibigan, meron tayong nilalaan na regalo, pero sasabihin ko sa inyo, pass muna ako ngayon sa mga regalo. So, when Christmas Day came, the boy brought to the teacher of seashell. Yung, alam niyo yung seashell? Ano yung sa Tagalog? Kabibig. A luxurious beauty, yung mga pinaka the best na seashell. Nagtaka ang teacher, sabi ng teacher, where did you ever find a beautiful shell? The teacher asked as he gently fingered the gift. Sabi niya, bakit napakaganda namang regalo mo? Saan mo ba ito nakuha? The youth told her that it was only in the spot where such extraordinary shell could be found. Katulad noong maliit pa kami, gusto namin pumunta ng Mount Apo para kumuha ng asufre tsaka tawas para lang maibigay at maibinta namin sa palengke dahil malapit po ang bahay namin sa Mount Apo. So, na-realize ko ngayon na yung pagpunta pala namin doon nung maliit pa kami sa Mount Apo, there is a meaning talaga. So, yung bata naman is, when he named the place, a certain bay several miles away, the teacher was napamangha ang teacher. Sabi niya, napunta ka doon sa pinakamalayong lugar para lang kunin yung gift mo sa akin? Why? Nagtaka siya, why? It is gorgeous, wonderful, but you should have gone all that way to get a gift for me. Bakit pumunta ka pa? Napakaano doon, ang layo, ganito, ganyan. And the boy, his eyes brightening, the boy answered, long walk is a part of gift. So, yung palang long walk is a part of gift. Naano ko lang pala itong story na long. It's a very nice story because long walk is a part of gift. Diba? Minsan, sacrifice. Minsan kasi ang hindi lang pinaglaanan natin yung gift natin is about gift, is about money or something special o ano. Si Lord nga, sabi ko nga sa iyo, si Lord, ang binigay niya sa atin is John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. At saka isa yung tatlong hari, di ba? The tatlong hari also is pumunta rin sila para magbigay ng gold, myrrh, ano yung isa? Yung isa. Englishin mo na lang kasi ako marunong. Yung isa pa, meron pang isa, frankincense, frankincense, to the Christ. So, di ba sila, they also give another gift. Di ba yung another gift na aside from the precious gift, di ba yung
long walk nila. Yeah, yung long walk nila pagpunta at naghahanap kung nasaan yung manger. We don't know how far, kung ilang the travel. We don't know even 1 year or 1 month, how many months the travel para lang makita yung si Jesus. So we wonder how far we are willing to go our life. Tayo po ba? Are we willing na magbibigay tayo ng gift para kay Lord about a long walk sa ating buhay? So, long walk. So, sa mga ginagawa natin, lalo na dito sa sakripisyo natin, sa ating pag-aaten, lalo na po sa ating Bible study, Tuesday, Thursday and Friday, hindi po yan hindi yan biro. Ito yung isa ring gift para kay Lord, is a long walk. Para po tayo ito po ang maibigay natin kasi si God binigay na nga niya yung the only begotten Son. How much more, yun lang, kunting lamig lang. Dapat tuparin po natin ang ating pong mga pangako natin kay Lord. So, do we give to Him only kung tayo convenient or easy? Kung doon lang po sa Victor Hugo, dito lang po sa Victor Hugo, kailangan po kahit saan, sa kay 6th floor, pumunta po kayo kasi ito lang po ang part na maibigay natin kay Lord, or ito po ang the best talaga sa buhay natin na maibigay natin kay Lord. Ang mag-attend po tayo kahit 8th floor, baka makalipat ako ng 9th floor, kaya dapat lang na pumunta rin kayo. So, I think the little boy had the right idea. The real gift, hindi lang yung sa kabibi ang the real gift niya, kundi yung pag-sacrifice. We had to give it. Long walk. So, ito po ang maibigay ko lang sa inyo. We have to long walk para maibigay natin. Hindi lang po Christmas lang kasi it is Christmas. Dito lang natin ibigay. So, yan lang po. Sabi ko nga sa inyo, 5 minutes lang. Pero, in fact, long walk, kailangan po natin sa buhay natin yung long walk natin kay Lord, kung anong po mapagpaaralan natin. Hindi lang po Christmas hindi lang po Christmas tayo lumakad kay Lord hanggang po tayo'y makarating sa ating paruro. Thank you, Lord. Amen. Long